Pagpasok ko sa opisina ng Mudigir Honey Society, may nagtatalo sina Mandana at Luxman. Magmumura ka ba? Sabi ni Mandana. Oh, anong problema ko? Sabi nung lalaking pumasok. Makinig ka, bada. Nanunumpa ka para sa pera at nauuwi sa isang bagay. Hindi ako mandaye kahit nasaksi ko si Swami Dharmasthala Manjanati Deva. Lo Mandana, kunin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, ipadala mo. Nagrereklamo ka ba tungkol dito? Sabi ni Luxman. Samantala, napansin ko sila sa pintuan. Biglang tumayo silang dalawa at sumigaw na Maskara sir. Bati ko sa kanila, ngumiti at naglakad papunta sa pinakita nilang upuan. Upang simulan ang pag-uusap, sinabi ko, wala bang malaking bargain? Sabi ni Luxman. Tso kasi ala, ang lalaking ito ay nagdala ng pulot. Anong bulaklak o ano? Ito ay puti na parang tubig. Sinabi ni Mandana, hindi ito pulot. Siya ay nanumpa lamang sa pulot, nakita ko din. Ito ay puti na parang malinaw na tubig. Sabi ng may dala, galing daw sa mga bulaklak ng kape. Naghulog ako ng mantika sa aking mga kamay at dinilaan ito. May mabangong bulaklak na amoy. Tumango ako na parang sinasabi na honey. Binigyan ko siya ng sukli na 8 rupee para ipaalala sa kanya ang mga dapat gawin. Ayos lang, mabagal, sabi ni Deshveri. Kinuha ito ni Luxman. Ibinuka ko ang aking bibig para makipagtalo tungkol sa pulot na nainom ko kahapon. Sa sandaling iyon, Mandana. Sir, kilala mo ba ang prinsipe? Tanong niya. Nagulat ako sa hindi inaasahang tanong na ito at sinabing, ilabal pa. Kilala mo ba si Kalpapa? Sabi niya. Oo, labis na nadismaya si Mandana. Marahil pagkatapos kong umalis, malamang na sinabi ni Luxman kay Mandana ang tungkol sa akin at na ako ay kasangkot sa industriya ng pelikula. Alam kong iyon ang dahilan kung bakit tinatanong ni Mandana ang mga tanong na ito. Sabi ko, Mandana, hindi mo ako binibigyan ng magandang pulot. Hindi tama. 66. Nagtanong si Luxman, ano ang nangyari, Ginoo? Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at ang G ay tumigas na parang asukal at hindi lumalabas sa lata at tumutulo. Sinabi ni Mandana, iyan ay gurugi hawa ni G, Ginoo. Wala nang asukal. Kaya naman tumigas ang pulot kung iiwan mo ang lata sa kumukulong tubig sa loob ng 1 oras at kalahati. Ito ay magiging sariwang pulot muli. Nagtaka ako, pero kahit ano. Kung gusto mo ng pulot, kunin ang kape na ito kasama ang pulot at ibalik ito. Ngunit siguraduhin hindi ito maasim sa loob ng 1 buwan, sabi niya, nanginginig ang kanyang ulo tulad ng isang host ng radyo ng Sri Lankan. Kung nangyari ito, naisip ko na ito ay dapat na magandang G. At pagkatapos ay wala na siya. Daan-daang mga bubuyog, langaw, langgam at wasps ang umaatake sa amoy ng pulot sa lipunan. Pagkatapos nito, nawala si Mandana Luxman at ang Biskam kasama ang walang katapusang gawain ng pagtatanim at pag-spray ng mga puno ng kape. Ang aming mga paa ay maputik mula sa paglalakad sa paligid ng mga bukid. Nakolekta namin ang mas maraming pulot hanggat kailangan namin sa mga lata at ipinadala ang natitira sa Mysore. Walang paraan ang aking ama na gumamit ng napakalaking halaga ng pulot at kinailangan niyang ibahagi ng kaunti sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Wala akong masyadong alam tungkol sa pulot o bubuyog noon. Sa paaralan, akala ko ang mga bubuyog ang unang kaaway ng tao, mga insektong susubukang kumagat at pumatay na parang ahas. Minsan ay natusok ng pukyutan ng aming ama at ang kanyang mukha ay namamaga ng husto. Sa wakas, kinailangan niyang pumunta sa doktor para kumuha ng gamot. Kaya naisip ko na dapat kong alisin ang peste na ito sa mundo. Kahit na kailangan kong ihinto ang pagkain ng pulot magpakailanman, hindi ito mahalaga. Sa Mysore, ang mga bubuyog ay paminsan-minsan ay pumapasok sa bahay at, nang walang paraan sa labas, ay lilipad sa mga bintana at subukang lumipad palabas, na nagdudulot ng kaguluhan. Itataboy namin sila na parang mga halimaw at papatayin sila gamit ang mga walis, tuwalya, at iba pa. Ngunit gaano karaming mga bubuyog ang kinakailangan upang makagawa ng gayong toneladang G? Sa tingin ko milyon-milyong mga bubuyog ang dapat manirahan sa kagubatan malapit sa aking bahay. Maraming beses na akong nakakita ng pulot sa mga bulaklak sa hardin, ngunit hindi ko pa sila nakitang gumawa ng mga pugad at gumawa ng G. Mga eksperto lang yata ang nakakakita ng mga pugad nila. Minsan, habang pauwi mula sa bukid, narinig ko ang mga bubuyog na lumilipad sa likod ng isang bush na, Gergay. Akala ko may ginagawang bahay pukyutan at sumilip sa bush. Malungkot ang mukha ko.
Tapos natawa ako sa sarili kong katangahan. Para bang isang lalaki o unggoy ang nagtayo ng Cub 8. Ang mga asul na bubuyog ay kumikinang na parang matingkad na butil at lumipad sa paligid ng banyo. Pagkatapos nitong kahihiyan, itinigil ko na ang ugali na maghanap ng mga bahay pukyutan. Pero sinabi ko sa boyfriend ko na sabihin sa akin kung nakakita siya ng bahay pukyutan kahit saan. Agad niyang sinabi sa akin na nakakita siya ng bahay pukyutan sa bubong ng opisina ng isang pauka sa Moody Gear. Napakalaki ng mga bahay pukyutan. Nakita ko na rin sila. Nang marinig ko ang pangalan nila, natakot ako. Ngayon ang mga pahayagan ay nag-uulat ng iba pang pagkamatay na dulot ng mga bubuyog. Nagalit ako sa boyfriend ko dahil sa sinabi niya. Ano bang problema mo? Kung makakita ka ng maliliit na bubuyog na gumagawa ng pugad sa isang puno, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, malakas na sabi ko. Ang hinala ko na si Pierre ang pinakamalaking tanga sa aming pauka ay mas naging malinaw sa kanyang mga salita.